Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ken. Isa akong freshman na taga-probinsya at gusto ko lang pong ibahagi ang kwento ko. Hindi ito sobrang espesyal, pero siguro may makaka-relate. Tungkol ito sa isang kwarto, isang tao, at sa mga bagay na hindi mo inaasahan, pero unti-unting nagbabago sa'yo. Nung nalaman kong natanggap ako sa universidad sa Maynila, masaya ako. Pero nung nalaman kong may dorm slot ako sa room 143, halos mapasigaw sa tuwa si mama. Sabi niya, "Aba, swerte mo anak, may tutulugan ka na agad." Swerte nga ba? Pagbukas ko ng pinto sa room 143, ang unang bumungad sa akin ay kalat. Tapos isang lalaki na naka-boxers, nakaupo sa kama, hawak ang sketchpad at may hawak ring half-empty na kape. Ngumiti siya sa akin, yung tipong parang kilala niya ako agad. "Uy, ikaw si Kenya, no?" Tumango lang ako. "Ah, oo. Ako si Gio, Architecture. 3rd year. Bawal dito ang tahimik, ha?" Sabay kindat pa siya. Hindi ko alam kung matatawa ako o mag-iimpake na lang ulit. Ako po kasi, tahimik, maayos. Sanay sa katahimikan ng bundok at ingay lang ng kuliglig. Si Gio kabaliktaran. Maingay, magulo. Parang hindi marunong mapagod. Pero may ngiting nakakagaan ng loob kahit ayaw mong aminin. Noong una, hindi kami halos nag-uusap. Magkakaibang mundo. Ako, nag-aaral tuwing gabi. Siya, gumagawa ng plates at sketches na hindi ko maintindihan pero mukhang mahalaga. Nagtatawanan yung mga kaibigan niya sa labas. Ako, nakapikit lang habang nagdarasal na sana matahimik sila kahit sandali. Pero kahit ganon, may mga maliit na bagay na napapansin ko. Lagi siyang gumigising ng alas 6 kahit late na tulog. Ako, laging tinatamad bumangon. Pero pag naririnig ko yung speaker niya na may playlist na puro OPM, parang napipilitan na rin akong gumalaw. "Tol, gamit ko muna charger mo ha." Sabay abot ng ngiti. "Ah, sige." Kahit di ko pa siya kilala, hindi ko siya mapagkaitan. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang masanay ako sa presensya niya, sa ingay niya, sa gulo niya. Parang kahit pasabog yung kwarto, nagiging mas madali ang mga araw. Hindi pa kami magkaibigan nun, pero parang may simula na. Hindi malaki, pero sapat para hindi ko maramdaman na mag-isa ako. Hindi ko po alam kung bakit ganito si Gio. Parang hindi siya tinuruan magligpit. May araw pong iniwan niya yung basang tuwalya niya sa kama ko. Isang gabi, naamoy ko na lang yung ginisang sardinas sa kwartong amoy study table at pawis. Yun pala, kumain siya sa kama habang gumagawa ng plate. Nag-iwan ako ng sticky note. "Pakihugasan po ang plato. Salamat kinabukasan." Natawa lang siya. "Ay, sorry tol. Ako na. Peace tayo ha." Sabay thumbs up pa talaga. Sa totoo lang, gusto ko siyang pagalitan pero hindi ko magawa. Parang may parte sa kanya na kahit nakakainis, hindi mo rin matitiis. Ang totoo, marunong din pala siyang tumulong. Isang gabi, bumagsak ang ulan habang gumagawa ako ng paper para sa GE. Naiwan kong bukas ang bintana, nabasa yung ilang notes ko. Napaupo na lang ako sa sahig. Hindi ko na kinaya. Tahimik akong umiyak. Akala ko tulog na siya, pero lumapit siya. Wala siyang tanong, wala ring sermon. Tahimik niyang tinabi ang laptop ko. Pinulot ang papel, pinunasan. Tapos naupo sa tabi ko. "Ako na mag-layout. Gawin mo na lang yung intro. Bilis pa naman mag-type yung mga daliri mo eh." Wala kaming label. Wala ring malalim na usapan. Pero simula nun, parang unti-unti kaming nagiging magkaibigan. Hindi dahil sa big gestures, kundi dahil sa mga mumunting kabaitan na hindi mo inaasahan. May mga gabi pong tahimik ang hallway ng dorm. Walang ingay, walang tao. Pero sa loob ng room 143,
naririnig ang buhay. Minsan, habang nagpapakulo ako ng noodles, bigla siyang nagsalita. Alam mo ba, Ken, ayokong masyadong mag-expect. Kasi pag bumagsak ka masakit. Kaya minsan, chill na lang ako. Doon ko siya unang nakita bilang tao. Hindi lang siya yung maingay na roommate ko. Tao siyang may takot, may pressure. May pangarap na binibitawan minsan para hindi masaktan. Hindi ko agad sinagot. Pero nung lumipas ang ilang minuto, ako naman ang nagkwento. Takot ako. Sa totoo lang, ayoko pa malaman ng pamilya ko kung sino talaga ako. Wala naman akong ginagawa masama, pero parang mali pa rin sa mata nila. Hindi siya tumawa. Hindi rin siya nag-react ng malalim. Tumango lang siya, sabay abot ng hotdog sa noodles ko. Wala kaming pangako. Wala ring halik. Pero sa gabing yon, parang room 143 ang naging pinakatahimik at pinakakomportabling lugar sa buong lungsod. Nung una, normal lang. Pero minsan mapapansin mo na lang, bakit ko alam kung paano siya ngumiti kapag genuine? Bakit kabisado ko na yung tunog ng tawa niya kapag hindi pilit? Napansin kong laging sinasabi ni Gio ang Ken Ken, parang may lambing. Nagugulat ako kapag bigla siyang lumalapit, dumidikit sa balikat ko habang nanonood kami ng vlog. Minsan naman, bibili siya ng kape at sasabihing, "Matamis yan, pangpagising mo. Hindi mo kasi kaya yung puro tapang." Nagtataka ako. Tapos biglang natahimik. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o matuwa. Pero alam kong may nagbabago. Hindi lang sa kanya, kundi sa akin. Lately, parati siyang umaalis. May kasama siyang babae. Maganda, maputi, palangiti. Wala naman akong karapatan. Wala naman kami. Pero nung nakalimutan niya ang lingguhang breakfast date naming dalawa, yung almusal naming tuyo at sinangag, hindi ko napigilang masaktan. Kinabukasan, hindi ko siya kinibo. Nagtataka siya. Anong problema mo? Hindi ko na napigilan. Kaibigan lang ba talaga ako sa'yo, Gio? Tumahimik siya. Parang napatigil ang oras sa room 143. Hindi niya ako sinagot. Pero parang may nabuksang pinto na matagal nang sarado. Isang gabi, hindi ako makatulog. Tahimik lang kaming dalawa. Parehong nakatihaya, parehong walang imik. Tapos narinig ko ang boses niya. Hindi ko rin alam kung anong meron. Hindi ko planong magkagusto sa'yo, Ken, pero ikaw to eh. Hindi ka pilit. Tapos lagi kang nandyan. Parang may tumunaw sa dibdib ko. Hindi ako agad nakasagot. Pero ilang minuto lang, sabi ko. Okay lang. Hindi ko rin alam kung anong tawag dito. Pero gusto rin kita. Walang yakap. Walang halik. Pero parang may init na dahan-dahang lumambot sa hangin ng kwartong yon. At doon ko nalaman, hindi laging kailangan ng malalakas na salita para marinig ang tibok ng puso. Lumipas ang buwan. Roommates pa rin kami. Magulo pa rin si Gio. Naiinis pa rin ako sa tuwalya niyang basa. Pero ngayon, may lambing na sa mga inis. May luto tayo mamaya tuwing gabi. May sabay na pag-toothbrush tuwing 11:00. Hindi kami nagpo-post, hindi kami nag-label. Pero ako, simulat sapol, ngayon ko lang naramdaman na may tahanan ako. Room 143. Hindi lang ito kwarto. Ito yung kwarto ng gulo, kwento ng pag-ibig, at tahanang natagpuan ko sa katahimikan ng isang taong minsang hindi ko maintindihan. Ngayon, naiintindihan ko na siya, at mas naiintindihan ko na rin ang sarili ko. At sa dulo ng lahat, hindi lahat ng pagmamahal kailangang isigaw sa mundo. Minsan, sapat na ang mga mata na nagkakaintindihan. Ang mga routine tone na hindi nyo napag-usapan, pero pareho nyo nang ginagawa.
Hindi ko alam kung hanggang kailan kami ni Gio. Pero sa ngayon, sapat na magulo siya, tahimik ako. At pareho naming pinipili ang room 143 gabi-gabi. Dahil minsan, ang pag-ibig hindi dumarating na may fireworks. Dumarating siya habang naglalaba kayo ng sabay, habang pinupunasan mo ang basang mesa, o habang sabay kayong humihinga sa katahimikan. Ako po si Ken, at ito ang kwento ko mula sa room 143. Maraming salamat kay Ken sa pagbabahagi ng kanyang kwento. Hindi madaling ikuwento ang mga bagay na tahimik nating nararamdaman, lalo na pag ang usapan ay tungkol sa pagmamahal na hindi laging malinaw at minsan mahirap pang pangalanan. Pero sa pamamagitan ng simpleng kwento mo, Ken, pinaalala mo sa amin na ang tunay na koneksyon ay nabubuo sa araw-araw na maliliit na bagay. Sa kalat, sa kwentuhan, sa sabay na pagtahimik. Room 143, isang kwarto na puno ng gulo, pero mas puno ng pagmamahal na totoo, dahan-dahan at hindi minamadali. Sa mga nakikinig o nanonood ngayon, kung meron kayong sariling kwento ng pag-ibig, pagkakaibigan, o kahit kwento ng tahimik na tapang, ipadala lang dito. Dahil baka, tulad ni Kenan, may makarelate. At baka, tulad ni Gio, may matutong magmahal sa katahimikan. Hanggang sa susunod na kwento.